Napatitig ako sa labas ng bahay habang umiinom ng tsaa. Malamig pa rin ang simoy ng hangin at masyadong tahimik ang buong paligid, na tipong ingay lamang na nagmumula sa mga ibon at insekto ang siya nagbibigay ng musika ngayong umaga. Nandito ako ngayon sa mansyon ni Kuya Red. The mansion is located in a very secluded part of Manila, kaya walang makikitang bahay o building rito, kundi nagtataas ang kahoy yung makikita mo. 6:00 pa lamang ng umaga, kung kaya ganon na lamang ang paligid. Hindi ako nakatulog kagabi. I felt the uneasiness, especially when the plane landed here in the Philippines. Kahit pagod masyado ang aking katawan, hindi ko mahanap ang tulog ko. After 2 years, bumalik na ako sa lugar kung saan ako isinilang. Wala pa rin naman nagbago, tulad pa rin noon. Hindi ko rin naman maikakailang na miss ko ang lugar na ito. I am currently staying in my brother's mansion. Hindi din kami magtatagal. After getting what I came here for, uuwi na agad kami sa Canada. Binisita din namin ni Kuya kahapon, si Nanay at Tatay, sa sementeryo. Bumili kami ng rosas na paborito ni Nanay at nagsindi ng kandila. Napasulyap ako sa anak kong mahimbing na natutulog sa taas ng malambot na kama. Ibinaba ko ang hawak kong tasa sa taas ng mesa nito sa veranda, saka lumapit at nahiga sa tabi niya. I caressed his hair softly. Bahagya naman itong gumalaw at sumiksik pa sa akin. I knew that he loves the feeling of combing his hair with my fingertips, tulad ng ama niya. Napansin ko na yon noon pa, nang maliit pa siya. Kung hindi nakukuha ang tulog niya, yun ang ginagawa ko para mapatahan siya. Funny to think that I carried him for 9 months, yet he doesn't get his face from me. Kamukhang kamukha niya si Dan. He got his father's almond eyes, his lips, and even his brown skin. Whenever I look at him, it kept on reminding me of my husband. I am really sorry for not giving you a complete family, Dylan. Pero pangako ni Mama, mamahalin kita. Aalagaan na igit pa sa inaakala mo. Hindi natin kailangan ng daddy mo. Masayang masaya na siya sa buhay niya ngayon. I bet he is happy with your step-siblings. Pasensyahan na tayo, Dan. Subalit hindi ko hahayaang malaman mo ang tungkol kay Dylan. Akin lang ang anak ko. Makukuha ko rin ang gusto ko. Makakalaya din ako sa iyo. Sumulyap ako sa maliwanag na langit. Gagawin ko ang lahat makawala lamang sa iyo, Dan. Gaganti ako sa sakit na pinaranas mo sa akin. Ibabalik ko sa iyo yun ng doble. Magta-30 minuto na ako naghihintay dito sa Lovemere Cafe. Address na binigay sa akin ni Dan na magkausap kami sa telepono noong nakaraan. I could not even believe that he assumed that I was his mom. Maybe her mom called first before me, kaya nagkaganoon. Hindi ko nga din naasahang papayag siya agad-agad na magkita kami. Well, pabor na rin sa akin yun. At least, hindi ko na siya hanapin. Pero peste, ang lalaking yun. Wala yatang balak na siputin ako. Like I've been waiting for half an hour here. Hindi lang siyang nasa schedule ko. Naiinis na ininom ko ang iced coffee na in-order ko kanina habang hinihintay siya. Melted na rin ang ice cubes noon dahil sa tagal ng paghihintay ko. I sighed. I stared at the brown envelope na naglalaman ng divorce papers namin. Matagal nang gawa ito. Hinihintay ko lang ang pagkakataong handa na ako para harapin siya na hindi nagbumukhang kawawa at lumuluha. Ipinagawa ko to nung nasa Canada pa kami sa tulong ng abogado ni Kuya. Hindi niya ba talaga ako sisiputin? This is what he wanted, right? We both wanted this. But where is he now? Meron ba siyang importanteng ginagawa at nakalimutan niyang meron kaming usapan? Damn it! Marami rin naman akong dapat gawin. He needed this to give his child a complete family. To be wed to that woman. Nasaan na ba siya? Kung meron siyang importanteng ginagawa ngayon, di sana nag-text o tumawag lang naman siya para hindi ako mukhang tangang kakahintay sa kanya. Pasulyap-sulyap na rin ako sa wall clock ng cafe. Nasaan na ba siya? I still have a meeting after this. For Pete's sake. He is not even answering my calls. Kanina na rin tawag ng tawag si Kuya kung nasa na ako kasi ako na ang hinihintay. Padabog akong tumayo at umalis ng cafe nang walang lingon-lingon. He reserved that place anyway. Pinapahirapan niya ba ako? Anong kasaltikan ba ang pumasok sa kokote niya? We can be happy again with that decision. Magiging malaya kami sa isa't isa. So why? Why the hell he did not show up? Right.
Maybe he is busy with his mistress. Inis na inis kong tinungo ang kotse ko na nakapark sa labas lamang ng cafe. Akmang papasok na ako sa kotse ko nang mayroong humila sa akin papasok sa isang kulay puting van. Rinig na rinig ko ang malakas na pagkalabog ng puso ko sa sobrang gulat at takot. I was about to scream, but when I saw who did it, everything changed. Ang gulat na naramdaman ko, napalitan ng galit, inis, at pagkamuhi ng mapagsino iyon. Ang walang hiyang to, nandito lang pala. His almond eyes were always the same. His jaw looked more arrogant than before. He still have those full and more symmetric lips. Even the shades of his eyebrows are darker than before. "Hello, wife. How have you been?" he said with a wide grin on his lips. Typical Daniel with his infamous grin that made women drive insane. Nakakasuka lang isipin na isa ako sa mga babaeng kilig na kilig dahil sa ngising yan. That was before though. Wala nang epekto yun sa akin. "I'm doing good since the day I left you, Dan." Walang emosyong turan ko. Humagal pa kita ng tawa pero nakita ko ang pagtatagis ng bagang niya. "Sige lang, magalit ka lang. I am enjoying your misery, Dan." Yang ngisi mo sa labi, papalitan ko ng sakit na yung tipong hindi ka na ulit makakangiti at iiyak ka dahil sa sakit. "You do? That's good then, wife." Mas lalong sumama ang timbla ko. Napansin ko rin ang mabilis na pag-usad ng van. Hindi ko tuloy maiwasan ang kabahan. I am not familiar with this road anymore. Matagal-tagal na nung huli akong pumunta rito. "Stop calling me wife, Daniel Jose. Wala akong oras makipagbiruan sa'yo." Nandidiring ani ko sa kanya. Sumandal ito, saka tumingin sa akin na tila tinutulaw ako. Why is he looking at me like that? "Sorry ka na lang din, Dan. Newsflash, nagbago na ako. Hindi na ako babaeng in love sa'yo, na simpleng titig mo lamang ikinikilig na ako." "Sino may sabi sa'yo nakikipagbiruan din ako? Sa'yo?" Baang na tanong niya. I glared at him. "Kilala kita, Daniel. Ano ba ang gusto mo?" "Gusto ko? Gusto ko ang asawa ko na nasa tabi ko." Diretsong sabi niya habang nakatitig sa mata ko. "Kinagago mo ba ako? Asawa? Nakakatawa ka. Nakakasuka ka." Ani ko sabay abot ng hawak kong folder. "Oh!" Buti nga't hindi nahulog kanina nung hinila niya ako papasok ng van. "You need to sign it. ASAP." "Ano yan?" Tanong niya habang nakatingin sa folder na parang walang pakialam. "Alam mo na kung anong laman yan, Dan." Galit na sabi ko sa kanya. "Nagkukunwari ka pa, ha? Alam na alam mo ang laman nito, Dan. Ito ang magiging simula ng bagong buhay natin. Ang pareho tayo makalaya sa isa't isa." He grabbed the folder at walang kaimo-emosyong pinunit ito mismo sa harap ko na ikinangang ako. How dare he? Bakit ba ang gago niya? Nag-iisip ba siya? Anong kahibangan na nasa utak niya para gawin yan? "Akin ka lang, Chloe. Hindi ko hahayaang mapunta ka sa iba. Ang akin ay akin lang. Hanggat kasal tayo ay sa akin ka lang," he said possessively. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa leeg dahil sa sinabi niya. My heart is starting to palpitate. Oh God, no! Maghunos dili ka, Chloe. Galawang baboy yan. Remember you believed with his cheesy lines before? Look what it got you. Alone. Iniwan ka na lang din naman at nakipagrelasyon sa iba. He is a cheater, Chloe. A lying scumbag cheater. Bilisan mong pagmamaneho. Baka maiwan tayo ng eroplano. Anong paggagamitan niya sa eroplano? Mas lalong kumabog ang puso ko sa kaba nang mas lalong tumulin ng takbo ng van. Natatarantang hinagilap ko ang cellphone ko sa bag, pero mabilis niyang naabot ang bag ko at kinuha ang cellphone. Walang pasabing binuksan niya ang bintana ng van at itinapon iyon sa labas. How dare you? You have no right to do this to me. Sigaw ko sa kanya. Asawang mo ko, Chloe, kaya meron akong karapatan sa'yo, he said with a triumphant smile on his lips. Asawang mo lamang ako sa papel, Dan. Galit pa rin sigaw ko. Still my wife, Chloe. Hanggat hindi pa napapawalang bisa ang kasal natin, asawa pa rin kita. I glared at him. Hindi ko maiwasan ng mapaluha. My God! Hahanapin ako ng anak ko. Kailangan ko makaalis. And guess what, wife? I have no intention of letting you go. Akin ka lang, Chloe. Akin lang. He said in a very possessive manner
dahilan para kilabutan ako. Bakit mo pinagpipilitang ako'y sa'yo? You broke me, Dan. Sa ating dalawa, ikaw ang gago. Napakahayop mong demonyo ka. Pakawalan mo ako, nandidiri ako sa'yo. Galit na sigaw ko. Napatili ako nang hilahin niya ako pahiga sa upuan ng van at walang pag-aalinlangang sumampa sa akin. Pinagtutulak ko siya pero masyado siyang mabigat at mas malakas siya kaysa sa akin. Parang pinipisat niya ako sa bigat niya kaya hindi ako makagalaw ng husto. He pinned my hands with his one hand. Ang isa'y hinawakan ako sa panga para magtinginan kaming dalawa. His eyes were very vivid. Kitang-kita ko ang galit at lungkot sa kanyang mga mata. Pareho lang tayong gago, Chloe. Huwag kang magmalinis. Malamig na tura na at kinagat ako sa leeg. Aso ba siya? I screamed in pain. Tiyak na namamaga ang kinagat niya. Ang sakit-sakit at tila doon niya binuhos ang galit niya sa akin. Hinalik-halikan niya ang kinagat niyang parte sa leeg ko. Saka hinalikan ang mga luhang tumulo mula sa mga mata ko dahil sa sakit ng pagkakakagat niya. He even kissed the tears on my cheeks. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng lakas dahil sa sakit na nararamdaman ko. Nanghihina ang aking katawan nang dahil sa kanyang kapangahasan. It hurts. It really hurts. Kumalabog ang puso ko sa takot. Sana, nagpasama na lamang ako kay kuya. Kahit lang man sana sa isang guard ay nagpasama ako. I just wish that kuya is looking for me now. I need to get away from this man as far as possible. Saan niya ba ako dadalhin? Paano na ang anak ko? Hindi yun makakatulog nang wala ako sa tabi niya. Hahanapin ako ng anak ko. Is he really planning to kidnap me? But why? Bakit kailangan niya pa tong gawin? Wala siyang karapatang tawagin akong kanyang asawa. Gayong siya ang sumira sa aming dalawa. Huwag kang mag-alala, Chloe. Hindi na kita papabayaan tulad doon. Dahil hindi ka na makakaalis pa sa poder ko. Magkakamatayin muna tayo bago ka makuha ng iba sa akin. Aniya, saka ako sinail ng halik sa labi. Hindi ko man lamang maiangat ang aking mga kamay upang itulak siya palayo. Gusto ko siyang sampalin ng pagkalakas-lakas pero hindi ko rin yan magawa dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa aking balikat. Namimilipit ako sa sakit pero parang wala lamang iyon sa kanya. I hate him. I hate him so much that I wanted to kill him. Napakawalang hiya niya. Nakaramdam ako ng parang may tumusok sa bandang balikat ko dahilan para unti-unti akong mawala ng lakas at malay habang siya naman ay hayok na hayok sa paghalik sa akin. Humanda ka sa akin, Dan. Humanda ka talaga sa akin. I will sue you for kidnapping me, you stupid fool. Chloe's POV. Nagising ako dahil sa malakas na pag-ihip ng hangin na siyang tumatama sa mukha ko. The smell of sea engulfed my nostrils. Bahagya akong gumalaw at hindi maiwasan ang mapaungol dahil sa kalambutan ng kama. It felt so right. Parang gusto ko na lamang matulog. Muli akong gumalaw. This doesn't feel right at all. Hindi ganito kalambot ang foam sa kwarto ko, sa bahay ni Kuya Red. At mas lalong walang ingay mula sa banayad na paghampas ng tubig sa dalampasigan ang maririnig na background. Wait! Tubig? Dalampasigan? Napabaliwas ako ng bangon, pero ganoon na lamang ang aking pagsisisi dahil pakiramdam ko'y nahihilo ako sa biglaang pagtayo. Napahawak ako sa aking noo at mariing napapikit dahil sa nararamdamang hilo. Umubo ako pabalik sa kama hanggang sa unti-unting nawala ang hilong nararamdaman ko. Agad kong iginala ang tingin ko sa buong silid. This is definitely not my room. Para siyang kubo. Merong maliit na bintana na gawa sa kahoy. Nasa gitna ang kama. Walang kusina. It is just a simple room and nothing more. The place looked familiar. The feeling of nostalgia suddenly came to me, making me sigh. Dahan-dahan akong tumayo nang masigurong hindi na ako mahihilo. Tinungo ko ang pinto at dahan-dahang binuksan iyon. Agad na umawang ang mga labi ko. Agad na muo ang mga luha sa mga mata ko at hindi makapaniwalang napatitig sa kulay asul na dagat. This can't be happening. Bakit ako nandito? Hindi pwede to. I can't stay here. I have to leave. I have a son waiting for me back home. Hahanapin at hahanapin ako ng anak ko. I see. My wife is already awake. Wika ng isang baritonong boses. Hindi ko siya pinansin at tumakbo papunta sa dalampasigan. Walang bangka o maaaring pagsakyan para makaalis sa islang ito.
No! Think, Chloe. Think. Hindi pwede to. You need to get out of here as fast as you can. You need to find a way. Alam ko ang lugar na to. Of course, I am very much familiar with this place. Minsan na ako nakapunta rito at alam kong ang tanging paraan lamang para makaalis at makapasok ay ang chopper na pagmamayari ng pamilyang Salvador o di naman kaya ang kanilang private speedboats at yacht. I couldn't believe that I am in this place again. Halika, kailangan mo magpahinga. Dinig kong sabi niya sa likuran ko, kaya hinarap ko siya at sinampal ng malakas. I hate you! Iuwi mo na ako! This is kidnapping! I lashed at him. Dahan-dahang umangat ang kamay nito para haplusin ang pisnging sinampal ko. He stared at me with disbelief na para bang hindi siya makapaniwalang sinampal ko siya. Nakikiusap ako, Dan. Gusto ko nang umuwi. Ayoko rito. Parang awa mo na, ibalik mo na ako sa Maynila. Sigaw ko at pinagbabato ang kanyang matigas sa dibdib. He grabbed my hand roughly at galit na tumitig sa mga mata ko. Umiigting ang kanyang panga sa galit. You are staying here, Chloe, at hindi ka makakabalik pa sa Maynila. Galit na sigaw niya sa akin. I pushed him hard, silently begging for a release because I could not handle our distance. No, you can't do this to me. Hahanapin niya ako, Dan. Nagmamakaawa ako. Iuwi mo na ako. I begged and begged. My baby needs me. Hindi ako pwede magtagal dito. Kailangan ko makabalik sa Maynila. Wala akong pakialam sa kanya. Sa ayaw at sa gusto mo, sa akin ka lang. He dragged me back sa kubo, pero pinilit ko parang hinila ang kamay ko na hawak-hawak niya. No, aalis ako sa lugar na to sa ayaw at sa gusto mo. Wala akong pakialam kung kinakailangan kong lumoy pabalik ng Maynila. Wala akong pakialam. Sigaw ko sa kanya nang mabawi ang kamay ko at nanginginig na tinakbo ang dalampasigan. Hindi pa man ako nakakalayo, umangat na ako sa lupa, kaya't mas lalo ako nagwala. I keep on punching his back, pero wala yung epekto sa kanya. He dispatched me on the bed, crying hard. Sumasakit ang dibdib ko sa kakaiyak. Natataranta ako, natatakot, kinakabahan. Ayoko rito. Gusto kong umuwi. Kailangan ako ng anak ko. Pwede ba? Gaano mo kamahal yun na kahit ikamatay mo pa ay gagawin mo? Galit na sigaw niya, saka sinipa ang rattan chair sa gilid, dahilan para tumama iyon sa gilid na parte ng silid. Oo, gagawin ko at wala kang karapatan kung mamatay man ako. Wala kang pakialam. Ganon ko siya kamahal, Dan. Ganon ko siya kamahal. Sigaw ko sa kanya pabalik habang humahagulhol. Hibang ka ba? He shouted at me at saka pinagsusuntok ang pader ng bahay na ikinatili ko sa takot na baka ako masuntok niya. Dan is not abusive. Alam kong hindi siya nananakit, pero hindi ibig sabihin niyon magiging kampante ako. Parang awa mo na, Dan. Ibalik mo na ako sa Maynila. Umiiyak na pakikipag-usap ko. He stared at me for a moment before cursing and leaving me alone. Umiiyak na humiga ako sa kama at napatitig sa atip ng kubo. I think about my son. Good Lord, please help me to get out away from this place. Gabi na pero hindi ko pa nakita si Dan. Wala akong pakialam kung mukha akong kawawa sa harap niya. Ang gusto ko lamang, makauwi na't makita ang anak ko. Bumukas ang pinto at pumasok si Dan na merong bitbit na tray ng pagkain. But before I could utter a word, nakalabas na kaagad siya. Tumayo ako sa kama, tinakbo ang pinto para habulin siya. Pero ganoon na lamang ang aking panlulumo nang hindi ko mabuksan ang pinto. He locked the door from the outside. Unti-unting tumulo ang luha ko at napadaos-dos pa upo sa sahig at napasandal sa pinto. Please, at least let me talk to my brother. I whispered habang patuloy na tumutulo ang luha ko. Danielle's POV. Please, at least let me talk to my brother. I heard her whisper before hearing her sobs. I felt the pain deep inside. Napasabunot ako sa sariling buhok at inabot ang bote ng rum. You are being too harsh on her, bud. Hindi ko pinansin si Enrique. Uminom lamang ako ng rum. At least ask her why she cheated on you before. Mahal mo pa ba? Tanong niya at umupo sa tabi ko. Sumandal rin sa pinto kung saan rinig na rinig namin ang munting iyak ni Chloe. What do you think? Mapait na tanong ko. Mahal mo nga, he said with a sigh. Gulong-gulong isip ko. Ayoko siyang bitawan. Ayokong mawala pa siya ulit sa akin.
Wala akong pakialam kung mahal niya ang lalaking yun. Gagawin ko ang lahat, bumalik lamang siya sa akin. But you hurt her 2 years ago too, bud. Kaya hindi mo siya masisisi sa galit niya sa'yo ngayon, he said. Muling bumalik ang alaalang iyon sa akin, na siyang naging dahilan para mas lalong masira ang relasyon naming dalawa. I just did that to save my pride and ego, Enrique. Ani ko sabay inom ng rum. Mahal na mahal ko siya, for God's sake. Tumulo ang luha sa mga mata ko at napatingin sa madilim na kalangitan. Mahal na mahal ko siya. Lahat binigay ko sa kanya, Enrique. Kahit hapit na hapit ang oras ko sa trabaho, gumagawa ko ng paraan para makasama ko siya. Lahat ng pangako sa altar na maikasal kaming dalawa, tinupad ko. Pero kulang pa rin. Kulang na kulang. Tumayo ako at pinagpaga ng aking pantalon, nalalagyan ng buhangin, saka nagsimulang maglakad paalis. Naglakad-lakad ako sa buong isla at nag-isip-isip. Kung sakaling hindi nangyaring hiwalayan namin noon, edi sana'y masaya kami ngayon. Masaya at meron ng anak. May masayang pamilya. I wonder what he or she looks like. No! Was our first baby a he or a she? Mapait ako napangiti. Saka natawa na mapakla nang bumalik ang masakit na alaalang siyang bumihag sa puso ko sa mga nakaraang taon hanggang ngayon. Bisit naman kasi. Ang sakit-sakit talaga. Ang sakit-sakit sa pakiramdam na hanggang imahinasyon ko na lamang ang lahat. Mahal na mahal kita, Chloe. Pero bakit hindi ka na kontento at talagang naghanap ka pa ng iba? Pinunasan ko ang aking luha. Parang pinipiga ang puso ko sa sobrang sakit na siyang aking nararamdaman. Nagbabaka sakali lang naman ako na mabalik yung kahapon. Nagbabaka sakaling mahal mo pa rin ako, tulad noon. Makatakas pa kaya si Chloe sa asawang si Daniel? Magkaroon pa kaya ng pagkakataon na magkaayos sa mag-asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.